Port gikan sa Marabag Fire Station, gikabutyag nga usa ka kananan ang naugdaw sa sunog nga miabot sa second alarm ang status nga gipanagihan sa usa ka lorry Flores. Dali sumala pang mikatag ang kalayo sanglit gama sa light materials ang maong establishmento. Miabot usab kapin 2 ka oras ang pagpatay sa kalayo ay kini madeklarang fire out pasado alas 9:35 kagabi. Og walay gikatahong nasamdan o na injured sa insidente. Gikasayran nga sulod sa compound sa Central Mindanao University ang maong kananan. Nadukad gikan sa Sian Broadcasting News Center Mobile Journal numero 14. Direk Cabo para sa Sian Balita Nationwide. Daghang salamat Mobile Journal numero 14, Direk Cabo. Padayta sa atong mga pagpanaguban samtang atong oras alas 4:16 na sa hapon. Ikaduhang hanay sa atong balitang lokal. Gipangita karon sa kapulisan sa Dakbayan sa Malaybalay ang 20 anyos nga lalaking suspitsado. Human na po sila ng iyang igagaw dito sa Zone 5, Purok 17, Barangay Kasisang, sakop ning Dakbayan. Base sa inisyal nga investigasyon, atong Disyembre 10, 2024 atol sa panag-inom sa suspek ug biktima dito sa nasgutang lugar, gidala-dala sa suspek ang issue niining 45 nga pistola o gikasakasa atubangan sa iyang igagaw. Dihang aksidente kining nibuto ug naigo ang paa sa biktima. Matod kang Police Master Sergeant Kent Hansil Bughaw sa Malaybalay City PNP, gikabutyag nga giimbitahan sa birthday sa asawa sa suspek ang biktima sa maong panghitabo. Kung walay motibo sa maong insidente, sanglit wala kini tuyua ug manag-agaw ang mga nalambigit niini. Sumala pa human sa hitabo, daling misibat ang suspek paingon sa wala matinong direksyon samtang ana sa BPMC. Kung Malaybalay Provincial Medical Center ang biktima nga nagpatambal og ana-ana sa stable nga kahimtang. Sa pikas nga bahin gipaabot sa kapulisan kung ugaling mag-file og kaso ang pamilya sa biktima patok sa suspistado sa kasong illegal possession of firearms o frustrated homicide. Sa lain pang hanay sa atong mga balita, sa atong balitang regional, nakaangkon og daghang pasidungog og kalampusan ang kinidibuk ang bahin sa Davao Region. Gumikan na sab sa ginabuhat niini nga pagkamatinuoron, labot sa pakigalayon og koordinasyon sa mga katawhang Davaoeño ngadto sa mga nagdayang ahensya sa gobyerno nga nagpatuman og balaod. Gipasidunggan ang Region 11 sa Gawad Parangal Award sa Camp Aguinaldo, Quezon City ni atong nakalabayang simana. Gibuhat sumala pa ang maong awarding ceremony atol sa ika-unom nga founding anniversary sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Nunot niini sa Sustainable Peace and Security sa Tibok Region isip Model of Resilience and Development. Alas 4:19 na ang atong oras. Sa lain pang mga balita sa atong ikaduhang hanay sa atong balitang regional. Nagbuyod sa kakawlingong dugo ang mag-inahan sulod sa ilang panimalay. Human gipagpusil patay sa barangay Valladolid, Dakbayan sa Karkar ni atong gabi sa Disyembre 11, 2024. Nailhan ang mag-inahan nga sila si Genevieve Abella, 38 anyos, ug ang anak niini nga si Val, 14 anyos. Samtang ang gitumbok nga suspect mao si Jetor Lapinya kinsang naguyab-uyab sa inahan nga gipatay. Base sa inisyal nga investigasyon nga niadtong higayuna kay hubog ang suspect og nakiglalis kini sa inahan nga biktima hangtod nga ang lanog sa buto sa armas na lang ang nadunggan sa mga silingan. Matud pa nga giuna og pusil ang uyab sa suspect samtang gisunod pagpatay ang anak nga dalagita. Dugang sa mga silingan nga ang suspect kay nailhan nila nga hilumon apan lain ang tara sa batasan nga mugawas kung makainom og ilimnong makahubog. Human sa pagpamusil ang suspect dali ra usab nga nadakpan sa Karkar Police Station. Sa lain pa mga balita, naka-standby sa pikas linya ang atong correspondent gikan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Matod pa Police Regional Office 10 dili mo patuman sa gun muzzle taping. Sayron tang dugang detalye pinagi sa report ni mo correspondent Cagayan de Oro correspondent Francis Alan Tillaper. Sir Franz, please come in.
Dili sampungan ang mga bukas sa mga armas sa kapulisan ubos sa Police Regional Office 10 sa pagsaulog sa Pasko o pagsukat sa bagong tuig sa Northern Mindanao. Niingon si Major Joan Navarro, ang tigpamaba sa PRO 10, ngayon praktikal ang maong lakang nga dugay nang giundang sa kadagkuan sa Campo Crame. Apan siya diingon nga kung adunay makasupak gihapon sa pagpabutog armas sa maong mga kasaulugan, dili sila magpanuko sa pagsilot niini. Hisayran sa matag sugat sa bagong tuig, dili ma-zero ang rehiyon nga magbaton sa pipila ka kaso sa indiscriminate firing nga hinimuan sa sibilyan o gikan sa taga-gobyerno. Para sa Shine Balita Nationwide, kini ang inyong Cagayan de Oro City ug Misamis Oriental News Correspondent Francis Alan Amparo Tillapir reporting. Daghang salamat Francis Alan Amparo Tillapir. Padayon ta sa atong mga pagpanaguban samtang atong oras alas 4:21 na sa hapon. Sa atong nga balita nga nasyonal. Tumong sa Philippine Navy nga makapalit og duha pa ka corvette warships og unom ka patrol vessels ubos sa modernization program. Matud ni Philippine Navy spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, anaa sa $35 kuna $35 billion o kapin sa 2 trillion ang gigahin alang sa Horizon 3 o ikatulong nga bahin sa AFP Modernization Program. Ang maong mga barko adunay lain-lain kapasidad sama sa cyber, command and control capabilities, sea, air o land capabilities. Kahinumduman nga ang Department of National Defense ni pirma og 28 bilyones pesos nga kontrata sa usa ka South Korean company alang sa pagpalit og duha ka modernong corvettes alang sa Philippine Navy. Diin ang pagpalit sa mga bag-o nga sea asset sa militar anaa sa taliwala sa tensyon sa gilalisan nga kadagatan nga kuna naglangkob sa West Philippine Sea. Diin ang labing bag-o nga insidente mao nga pagpamumba sa water cannon sa Chinese Coast Guard sa barko sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nga BRP Dato Pagbuaya sa lungsod sa Baho di Masinloc. So nagpalit na og warships ang ako na magpalit pa, target nga paliton sa Philippine Navy ang barkong igugubat, duha ka barkong igugubat o unom ka patrol vessels. So murag nangandam na pod ang nasod nga Pilipinas. Sa lain pang hanay sa atong mga balitang nasyonal, gitugutan sa Senado ang hangyo sa Kamara nga ipabilin ang ayuda para sa kapos ang kita o AKA programs sa 2025 General Appropriations Bill. Mao kini ang gipaambit ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Grispo. Human giaprubahan sa duha ka balay sa Kongreso ang gisugyot nga 6,352 trillion nga 2025 national budget. Gikan sa sugyot nga 39 billion pesos ang pundo sa AKAP. May os-os ngadto sa gibanabanga o kuna gibanabana nga 26 million. Ako na 26 billion. Matud ni po nga ang ilang counterpart sa Kamara ni pasabot nga nganong usa kini ka paagi nga makatabang sa katawhan. Ipasalig usab sa senador nga ilang giklaro ang guidelines ubos sa AKAP din ang makadawat sa maong hinabang mao ang mga minimum wage earners nga apektado sa mga sitwasyon sama sa inflation. Pinagi sa maong programa, dugang ni po nga dunay kahigayunan usab ang Senado sa pagtabang sa katawhan. Ingon man nga dugang nga pamahayag ni Senate Committee on Ways and Means Chairman Senator Sherwin Gatchalian nga paggamit sa AKAP dili diskresyon sa mga senador o sa mga kongresista. Gipasabot ni Gatchalian mosunod gihapon sa DSWD sa paggamit niini apan gitugutan ang mga magbabalaod sa pag-refer sa posibleng hatagan sa programa nga nisubay gihapon sa guideline sa mga benepisaryo. Mayong hapon din kang John Vitancor, pa-shout out buddy, Top Region 10. Pa-shout out Top Region 10 CDO chapter. Itong mga kaubanang mga truck driver Philippines. Hingoog chapter, TDP 051 Bukidnon chapter, TDP 027 Osamis chapter, TDP 124 Iligan City chapter. So mga kato itong mga kaubanan mga truck driver Philippines. Labi na diha, maayong hapon diha na sa itong mga kaubanan nila, labi na kang Sir June Vitancor.
atong regional regional director ni siya, Sir John. Maayong hapon sa atong mga kaubanang mga truck driver Philippines, mga tanang chapter din sa tibuok region 10. Maayong hapon, truck driver Philippines. Padayon ta sa atong mga pagpananguban, laing report naka-standby sa Pikas linya. Kinsay naka-standby sa Pikas linya atong tanawon. Wala pa yung naka-standby sa Pikas linya. Okay, patayin ta sa atong pagpanaguban sa atong balitang internasyonal. Na matigdan sa Taiwan Defense Ministry ang 53 ka mga Chinese military aircraft nga naglihok sa palibot sa ilang isla. Hinungdan nga gipalerto sa Taiwan sukad niadtong Lunes ang ilang mga sakop human sa pagtaho sa pagsaka sa kalihukan sa militar sa China. Una niini ang tigpamaba sa Defense Ministry nga si San Lifang. Miingon nga ang sukod sa kasamtangang pag-deploy sa naval sa China, usa ka lugar nga nagdagan gikan sa habagatang mga isla sa Japan hangtod sa South China Sea mao ang pinakadako. Sukad nga nagpaygayon og China og mga war games sa palibot sa Taiwan sa wala pang 1996 Taiwanese presidential elections. Diin gipanglantawan sa China ang demokratikong pagdumala sa Taiwan isip kaugalingong teritoryo tungod sa pagsalikway sa isla o gilauman nga maglulusad og mga drills aron ipahayag ang ilang kasuko ngadto kang President Lai Ching-te sa pag-Pasipiko nga natapos niadtong Biyernes nga naglakip sa mga pagpahunong sa Hawaii o sa teritoryo sa US sa Guam. At tangi sa atong pagbalik sa atong balitang espesyal. Pamilya sa Germany, world record holder tungod sa daghang Christmas tree sa ilang balay. Kanauguban pang mga balita at tangi sa atong pagbalik. Ihatag sa nato Pikas Lawak, standby. Here are some tips for safe driving. Drive defensively. Be aware of other drivers and expect the unexpected. Keep a safe distance from the car in front of you. Safe driving tips is brought to us by Truck Driver Philippines. Shine, ang aming bagong baby, ang aming apo. Yan. Ang pangatlong apo. Pangatlong apo. Yan, Ang pangatlong apo sa side nila. Binabati namin ng Merry Christmas ang bumubuo ng Shine Balita. Sa Broadcasting. akin, side ko isa pa Yan. lang. Ang diwa sa Pasko, usa kini ka simbolo sa pagpinasayloay, paghinatagay o pagpaambit sa gugma ngadto sa atong isig ka tawo. Sama sa gipakita nga gugma nga walay kinutuban sa Ginoo sa matag usa ka nato. Ako di ay si Kagawad Dunjon Boris Mahorinos sa Barangay Romago, Kibawi, Bukidnon. Uban ang ako ang pamilya o sa kinatibok ang puwersa sa Shine Broadcasting Online Station. Mutimbaya o usa ka malipayong pagsaulog sa Pasko. Uban ang panghinaot nga mabungahon ang bagong tuig nga atong gipaabot 2025. Daghang salamat. Ang Pasko mao ang panahon sa pag-inumdom sa pagkatao sa atong manunubos nga si Jesucristo. Nga diin ipadayag sa Dios Amahan ang iyang dakong gugma ngadto sa kalibutan. Busa ato kini sa ulugon pinasikat sa punong gugma sa pagpaambit sa mga grasya nga atong nadawat gikan sa labang makagagahom ngadto sa mga nanginhanglan. O sa kanunay ang gugma mao'y maghari dinhi sa atong tagsa-tagsa nga mga kasing-kasing sa tanang panahon. Kini ang inyong ubos nga lagad sa dakbayan sa syudad sa Malaybalay. Ang inyong trabahador sa konseho,
Christopher Tupi Soria, magatimbaya kaninyo sa usa ka malipayong Pasko ug bulawanong bag-ong tuig. Ang Dios magapanlangin kanatong tanan. Daghang salamat. Nadarama ko na ang Pagsaulog sa atong kapaskuhan, importante kaayo nga atong ipakita ang atong panaghiusa isip usa ka Kristiyano o kini nagsimbolo nga kita nagkahiusa gayud. Ug sa pagsulod sa bagong tuig, kita magatuo nga mahatagan kita sa dakong panalangin sa atong labawng magkagagaw. Malipayong Pasko ug malambuon nga bag-ong tuig kaninyong tanan. Mensahe ug panindoya gikan kang Barangay Captain Edgar Moniesa and Family, Barangay Makapari, Damulog, Bukidnon. may talo pa ba sa Pasko ng Pinas? Merry Christmas from PDEA Region 10. On behalf of the Philippine Drug Enforcement Agency, Region 10, I wish everyone a joyful, peaceful Christmas. Let us celebrate this season with love, unity, and compassion for one another as we continue our commitment to a drug-free community. I also hope for everyone's safety as we celebrate Christmas and New Year. Together, let us welcome 2025 with renewed hope and determination for a better and safer future, free from devastating scourge of illegal drugs and drug addiction. Merry Christmas and prosperous New Year to all. This has been Attorney Benjamin Gaspi, Regional Director, PDEA 10. Thank you. Bless Panyawan Liniment Oil, usa ka maayong haplas nga gigama gikan sa piniling mga herbal. Gihimo aron sa pagtangtang sa klase-klaseng mga panakit sa kalawasan. Maayo alang sa may mga rayuma, varicose veins, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, pamaol, arthritis, butod, sakit sa ulo ug uban pa. Dili ka usab daling duulan sa lamok tungod kay kini adunay sangkap nga citronella. Busayaw na pagduha-duha. Gamit na sa Bless Panyawan Liniment Oil. Ang Bless Panyawan. Hello everyone! We are excited to introduce to our latest range of our personal care products, powered by the best of nature for a nourishing, refreshing every day. A product that packed with herbal ingredients that can ensure our safety and effectiveness. Avail Beauty products are new eco-friendly personal care lines. One of our products is FC Bio Sanitary Pads. These pads are made with natural herbal ingredients such as sambong, peppermint, tawas, mapeng stone, and cypress oil that alleviate the following reproductive problems such as dysmenorrhea, UTI, vaginal odor, myoma, itchiness, irregular menstruation, and other related diseases. Switch to FC Bio today and walk with confidence. Avail is every family's partner for you and for your loved ones. For more information and inquiries, look for DM Jen Iwayan or call 0967-016-2757 or Gmail at jenelinbiiwayan@gmail.com. Avail now. Here are some tips for safe driving. Focus on driving. Keep your eyes on the road and your hands on the wheel. Avoid multitasking, like using your phone, eating, or drinking. Safe Driving Tips is brought to us by Truck Driver Philippines and Shine Broadcasting Online. Follow for more. Here are some tips for safe driving. Drive defensively. Be aware of other drivers and expect the unexpected. Keep a safe distance from the car in front of you. Safe Driving Tips is brought to us by Truck Driver Philippines. Tinding pagbaha sa iba't ibang bahagi ng mundo.
na formative years. Madam Senator, lumaki po. Pilipinas sa panibagong marahas na aksyon ng China laban sa 17 sa Pro 8, poblasyon. Mobile Journal numero 13, John Branden. Operasyon bawat sa fighting ang mga rin sa Comando Brand. Kadali sa Bacoor Committee, Mobile Journal numero 10, Richard Calvario, para sa Shine Balita Online. Balik ta sa itong mga pagpanaguban, samtang atong oras alas 4:36 na sa hapon. Usbuntahat, timbayan tag mayang hapon din ha sa TDP Region 10. Pinagi sa pagpanguna ni Sir June Vitancor. Agi pa shoutout niya diri TDP number 066 CDO chapter. TDP 132 Hasaan chapter, TDP 130 Hingog chapter, TDP 051 Bukidnon chapter, TDP 027 Osamis chapter, TDP 124 Iligan chapter. Sa atong mga kaubanan, mga TDP, mga Truck Driver Philippines, maayong kahaponon kaninyong tanan. Inaot nga okay ang inyong mga pagpanigsige kay mga pamahon-pahon din niya atong mga kaigsuon ng mga TDP. Truck Driver Philippines, mga kuan ka na siya atong mga kaigsuon ng mga truck drivers. Amping ta sa mga atong mga pagmaniho. Atong mga kaigsunan, mga amigo, higala na atong mga driver. Perminti man na basta mga driver, mga sweet lover. May hapon kaninyong tanan. Alas 4:37 ang atong oras para ita sa atong pagpanaguban. Laing report atong pagkadawaton, naka-standby sa Pikas Linya, Mobile Journal numero 10. Naka-standby sa Pikas Linya. Ayon sa kanyang headline, sa 1,000 bakawan itinanim sa Sablayan Occidental, Mindoro. Alamin natin ang balitang yan mula sa pag-uulat ni Mobile Journal numero 10, Richard Calvario. Bilang bahagi ng A Million Trees campaign ng Office of the Vice President, umabot ng 1,000 na puno na mangrove ang naitanim sa coastal area ng Barangay Poblasyon, Sablayan Occidental, Mindoro. Lumahok sa naturang event ang 100 na mga planters at mga volunteers na nagmula sa iba't ibang organisasyon katulad ng Sendro, Mendro, at mula sa 405 Regional Mobile Forces, mga vendor at mga Farmers Association, at mula sa DepEd Sablayan at mga mangingisda mula sa Sablayan Occidental, Mindoro na nakiisa sa pagtanim ng puno ng mangrove sa nabanggit na lugar. Ang balita na ito hatid sa atin ng Bliss Panyawan Lene Mendoel, Mobile Journal numero 10, Richard Calvario para sa Shine Balita Nationwide. Maraming salamat, Mobile Journal numero 10, Richard Calvario. Isang napakagandang pagtatanim ang ginawa dyan sa may lugar ni Sir Richard. Maraming salamat, Sir Richard, sa iyong ibinahaging ulat dito sa amin. Alas 4:39 na ang atong oras. Lain pang report atong pagkadawaton. Ayon naman sa report ni Mobile Journal numero 17, ang ating chief reporter, Bagong Pilipinas Cancer Center sa lungsod ng Pampanga. Aalamin natin ang detalye ng balitang yan mula sa pag-uulat. Mobile Journal numero 17, Vicky Custodio. Ma'am Vicky! Naging matagumpay at ito ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony para sa extension facility ng OFW Hospital, ang kauna-unahang Pilipinas dito sa San Fernando, Pampanga. Kasama ni Pangulong Marcos ang sa seremonya sina Speaker Martin Romualdez, DMW Secretary Hans Leo Takdak at mga lokal opisyal sa lalawigan. At ito ay pinangunahan ni Vice Governor Lilian Nanay Pineda. Kaya naman ito ay malaking tulong sa mamamayan ng Pampangueños na sila'y magkaroon ng bago Pilipinas Cancer Center at mamakita naman sa larawan ng puting Vice Governor Lilian Pineda na mainit ang pagtangkap kay galang-galang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Bliss Panyawan Liniment Oil mula dito sa lungsod ng Pampanga. Mobile Journal numero 17, Vicky Custodio para sa Shine Online Balita Nationwide.
Maraming salamat, Mobile Journal numero 17, si Ma'am Vicky Custodio. Sa iba pa mga balita, naka-standby sa kabilang linya, Mobile Journal numero 15. Floribet Pinarejo sa kanyang headlines. Speaker Romualdez na biktima ng fake news. Aalamin natin ang balitang yan mula sa pag-uulat ni Mobile Journal numero 15. Floribet Pinarejo. Bet, please come in. Fake news umano ang kumalat sa social media na nakaratay umano sa hospital si Speaker Ferdinand Martin Romualdez matapos na may stroke. We strongly deny the false and malicious rumor being circulated online claiming that Speaker Ferdinand Martin Romualdez suffered a stroke na sinabing nasa maayos na kalusugan ang 61 anyos na si Romualdez. Sa katunayan, ayon kay Romero, ay aktibo at patuloy na nagpapakita lamang ng kanyang aktibong serbisyo publiko. Kahapon lamang ng umaga, ayon kay Romero, ay nasa Malacanang si Romualdez para sa ceremonial signing ng dalawang batas. Ang ligtaraming media ang nagsagawa ng coverage at nakita ang aktibo nitong papel sa nasabing pinagtibay na batas. Rely only on verified and official source of information that seek to undermine trust in our leaders and institutions. Giit nito. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Blas Panyawan Liniment Oil mula dito sa Imus Cavite, Mobile Journal number 15, Floribet Pinarejo nag-uulat para sa Shine Balita News Online nationwide. Maraming salamat, Mobile Journal numero 15, Floribet Pinarejo. Sa iba pa mga balita, naka-standby sa Pikas Linya, Mobile Journal numero 16. Sa kanyang headlines, Mrs. na tumatawid, patay sa hit and run. Aalamin natin ang detalye ng balitang yan mula sa pag-uulat ni Mobile Journal number 16, Danilo Pinarejo. Dan, please come in. Sa buong mundo. Cavite, patay ang isang misis makaraang mabiktima ng hit and run habang papatawid sa kahabaan na Aguinaldo Highway sa Barangay Lalaan, 2 Silang, Cavite. Dito, kinilala ng pulisya ang biktima na si Rosario Cañosa de Leon, residente ng Barangay Lalaan, 2 Silang, Cavite. Hindi naman kilala ang sospega, subalit nakuha ang plate number ng sasakyang nitong puting SUV na NAN 8911. Sa ulat ng pulisya, alas 10:50 ng gabi habang tumatawid ang biktima sa nasabing highway. Nang suyurin siya na nasabing sasakyan at sa halinsala sa ulo at katawan. Naitakbo pa siya sa Silang Specialist Medical Center, subalit diniklarang dead on arrival. Nagsasagawa na ng follow-up operation ng pulisya at nakikipag-coordinate na rin sila sa Land Transportation Office or LTO para sa pagkakakilanlan ng driver at may-ari ng sasakyan na nakasagasa sa ginang. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Blas Panyawan Liniment Oil mula dito sa Tansa, Cavite, Mobile Journal number 16. Danilo Pinarejo nagulat para Shine Balita Online nationwide. Maraming salamat, Mobile Journal number 16, Danilo Pinarejo. Padayon ta sa itong mga pagpanaguban, samtang itong oras alas 4:44 na sa hapon. O karon sa atong balitang espesyal. Sa atong balitang espesyal, pamilya sa Germany, world record holder tungod sa daghang Christmas tree sa ilang balay. Kulba ni nga balay perting daghanan ni Christmas tree. Ato ning lantawon be. Maura man eh. Gamay raman. Gamay raman. Gamay raman ang ilang gipicturan.
maura man na ilang gipicturan, no? Pero mga kasayan, world record holder ni siya, ang usa ka panimalay dito sa Germany. Merry Christmas ra may gipakita na unsa man ning atong tig picture nga maura ni world record holder sa kadaghang Christmas tree sa ilang balay niya. Maura ni gipakita nimo unsa man ning tig picture dire wa man tarunga. Football karon. Sa atong balitang espesyal, naghupot sa world record ang usa ka pamilya sa Germany tungod sa daghang Christmas tree. Mo na gipakita pero ang napicturean sa atong photographer maura na gamay kayo. Diin mo kabat sa 605 ka mga Christmas tree nga fully decorated. Sa pag-abli pa lang sa balay, world record holder kay musugat dayon ang manindot og maanyag nga mga Christmas tree sa pultahan sa balay sa pamilya nga Jeromin. Mabatya gayod ang Pasko tungod sa 120,000 ka mga dayan-dayan, 50,000 ka Christmas lights ug libuan ka mga Christmas figurine. Mao nga ang pamilyang Jeromin ang gihatagan sa world record nga adunay labing daghang dekorasyon nga mga Christmas tree sa usa ka lugar. Nga gikumpirmar sa Record Institute for Germany. Gihuptan usab sa pamilya ang maong titulo niadtong 2017 hangtod 2021 ug 2023. So, mao to mga kasayin, ang usa ka pamilya dito sa Germany nga naghupot sa world record nga pinakadaghang Christmas tree. Pero ang gipicturan sa atong photographer nganong maura man na. Ha? Basing ingon ni Ate Jam nahutdan ko og film. Unsa naman na dapat gipicturan tong mga nakita iyang mga Christmas lights dito kay world record holder man kana sa tibuok kalibutan. Kunya ang gipicturan maura na kagamay bakayan. Sa lubat siguro ang kamera aning tawanan nagpicture ani. World record holder man unta. So mao kadto ang atong balitang espesyal. Maayong hapon din ha kang Floribet Pinareho, daghang salamat sa imong pag-view ma'am. Matud niya, good afternoon po mga taga Kasyain. Mga taga Kasyain, mga taga Shine. Magandang hapon din sa inyo dyan ma'am, dyan sa Cavite. Maraming salamat sa inyong panonood. Mga kasama nating mga mobile journals, ang ating mga reporters. Siyempre full support itong mga mobile journal natin. Floribet Pinareho at sa kanyang husband na si Sir Danilo Pinareho. Si Sir Danilo ang kanyang husband ni Ma'am Floribet. Maraming salamat sa inyong panonood ma'am. Pakishare na lang ang ating live broadcast. O sa TDP Truck Driver Philippines, daghang salamat usab sa inyong pagtanaw sir. Labi na diha kang Sir June Vitancor, ang atong regional director. Wa pa ko kay balo og director ba? Tawag kang Sir June. Basta kay mao ni siya pinakataas dinhi sa Region 10. Paki-comment daw sir kung unsa to ang imong posisyon diha sa atong Truck Driver Philippines. Mato ni Ate Jam mga unsa ni Ate Jam? Marga Miano, thank you for viewing. May hapon din ha, Marga Miano. Ma'am, daghang salamat sa imong pag-view. O katong wala pa naka-follow sa atong internet radio station, i-search lamang ninyo sa inyong Facebook, Shine Broadcasting Online. Automatic na o matic na dahil i-follow na dahil ninyo na may tuplokunon diya, tuplukan ninyo gamay. Mao ka na ang Shine Broadcasting Online. So, daghang salamat sa itong mga ka-view ha. Mga kasyan, mga kaigsuunan, mga kapuso, mga kamilya, kapatid. Daghang salamat sa inyong pagpakikuban sulod sa usa ka oras na paghatod sa mga balita ug impormasyon. Daghang salamat usab sa atong mga mobile journals, ang atong mga reporters nga nanukad sa ilang tagsa-tagsa ka mga lokasyon aron sa paghatod, paglabyog sa mga balita atong mga kugihan ng mga reporters. Sama nila ni Mobile Journal number 16, Danilo Pinareho. Journal number 15, Floribet Pinareho. Mobile Journal number 14, Derek Ricabo. Mobile Journal number 13, Jam Grande. Mobile Journal number 10, Richard Reynoso. Richard Calvario.
Sa ngalan na lamang sa kinitip ko ang pwersa sa Shine Broadcasting Online, pinagi sa pagpanguna sa atong station manager Jam Grande. Ingon sa usab sa atong admin head Brian Binaloy, sa atong marketing head si Sir June Dumala. Pauban usab nato sa paghatod sa mga balita ng atong chief reporter si Ma'am Vicky Custodio nga nanuka dito sa Kamay Nilaan. Mga ka-Shine, mga kaigsuunan, ako na lamang si Jay Firulino Gatmin ang naghatod sa mga balita karong adlaw. Daghang salamat sa inyong pagtanaw, sa mga nakasilip, sa mga nakalili sa atong live broadcast. Daghang salamat kaninyo sa atong mga viewers. Daghang salamat hangtod na po sa sunod higayon sa samang taknaw sa samang istasyon. Ako temporaryong manamilit. Mayong hapon Dakbayan sa Malaybalay, mayong hapon Northern Mindanao, magandang hapon Pilipinas. Ito ang Shine Balita Nationwide. Broadcasting live from Bukidnon. This is Shine Broadcasting Online. Una sa balita. Sa makabuluhang usapan. Sa musika at public service. Let's start the party. Sumasahim papawid mula sa Damulog Bukidnon. Kasama niyo araw-araw. Shine Broadcasting Online. Una sa balita. Una sa public service.